Hey guys, welcome back for another video. And so for today's vlog, I'll be talking all of the best credit card recommendations for beginners. Okay, so before we proceed this video, please do subscribe to my YouTube channel, and for more updates, just click the notification bell button and follow my social media accounts on Instagram, Threads, X, TikTok, and Laika at RayRayNatics. Okay, so basically right now it's kind of like my first time to create a vlog outside. So I'm in Hawaii Kai Town Center, and as you can see guys, kakatapos ko lang kumain. So yeah. So nasa Honolulu, Hawaii ako basically. So ayun. Okay. So basically, the reason why I wanted to create this kind of vlog because a lot of you na marami nagko-comment, marami kasi nag-chat sa akin na more credit card reviews. So basically, I'll try my best to do that as well. Pero okay na kasi ako sa number of credit cards that I have with me. Isang credit card na lang na hindi ko pa nagawa, which is yung East West Bank. So basically, late lang na-approve yung credit card application ko with them nung nung bumalik na ako dito sa Hawaii. So yun. Actually, pinapaship ko na nga siya from Manila to Honolulu. So ayun. Abangan niyo na lang din yan. So right now, yun na nga, okay na nga ako sa number of credit cards with me, and it actually serves the purpose. And di rin kasi ako di naman din ako basta-basta kumukuha ng credit card na walang purpose. I know that I have a lot of credit card reviews. Syempre, naman din yun para makatulong din naman yun sa inyo. And ayun na nga. So, before we start this video, I would like to apologize if there were some background noises, because as you can see here, nasa likod, yun, may mga sasakyan dyan kasi ayun, baka makakaroon ng background noise, so please bear with me. Ayun na nga. And then the other thing is that I'm actually very straightforward naman din when it comes to 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 share the product reviews with you. Basically, may lang naman, review based lang naman siya. Hindi siya yung parang tipong na gagaya ng mga ibang content creators dyan na syempre magaganda yung mga nila, yung topics nila. And then baka sa inyo sasabihin nyo na hindi ganyan yung type of credit card contents na gusto ko tapos makakaroon pa ako ng negative comments. Recently na na-receive ko yung mga negative comments, yung mga ganyan. Then definitely you can lang naman din exit this video and find another content creator na mas creative pag gumawa, and then mas preferred ba. For me, ganito lang naman yung ganito lang naman ako gumawa ng ganito ng ganung vlog So ang isa pang problema ko is yung pagsasalita ko. So minsan din kasi hindi naman din talaga ako nagdo-notes kasi syempre review based lang naman yun. So ayun, yun lang naman. So let's proceed na. So number 1, ang i-recommend ko sa inyo would be BDO. Bakit nga ba BDO? So, ang BDO kasi, sila kasi yung pinakamababang mabigay ng credit limit, which is very good for beginners. So, sa iba kasi, sa mga kakilala ko, ang mga na-receive nilang credit card with BDO for beginners ang na-receive nila is 10,000 pesos limit, or minsan may 15,000 or 20,000. So sa case ko, meron akong credit card sa BDO, and
Ang credit limit ko dun is 28,000. Kasi parang binibase nila dun sa aking unang credit card ko, which is from BPI, which is also 28,000. Actually, secure credit card lang naman din siya. So, for me, okay lang naman din yun kasi inaaral ko pa rin yung flow ng money ko eh. Ayoko lang naman yung kumuha ng credit card na talagang malalaki yung credit limit. Except na yung mga US credit cards na mga pinipicture ko na ayun, yung American Express Platinum na walang preset spending limit na pwede akong gumastos ng $5,000, $10,000, $15,000 man yan. So, hindi ko naman gagawin yun kasi syempre, kailangan ko pa rin ng pera in order for me to pay my credit card bills. So, ayun. Start muna sa mga maliliit na credit limit lang. Kumbaga, tingi. So, yung tipong tinatry nyo lang siyang gamitin. And then, kung swak naman pala sa inyo, then, it's good. Wala naman tayong magiging problema dyan. Pero, syempre, it's money in the air. So, be careful pa din. Be cautious. So, ayun. Yun lang naman din masasabi ko sa maganda rin yung video, kumuha din na video kasi sila yung pinakamababa mabigyan ng credit limit, which is very good for beginners. Okay, so the second would be BPI. Ang BPI kasi it's actually the same thing naman din sa sa BDO, pero minsan din kasi mataas din sila mabigay ng credit limit din eh. And then ang isa pa doon is maganda rin yung point system nila. Unlike from BDO na hindi maganda yung point system ng BDO, pero they're very good at promos. So sa BPI naman maganda na nga yung nila, yung point system nila. And then it's not point system, reward system. So hindi maganda yung reward system ng BDO, so they're very good at promos. Sa BPI maganda yung reward system nila, tapos magaganda din yung mga promos nila, lalo na kapag naabutan ko pa kasi yung yung promo nila na no annual fee for life when you spend 10,000 pesos. So ayun, naabutan ko yun. So buti na lang talaga wala nang annual fee sa doon sa BPI ko. Binabayaran ko yearly, sorry. So ayun. Sorry guys, if meron kayong maririnig ng mga hangin, ayun. Kasi ayun, nasa labas nga ako nag-vlog eh. So ayun. Ayun, maganda rin yung point system ng BPI din compared to BDO. Kasi ang BPI kasi, ang earning niya is 35 pesos per 1 point. And then, pag sa BDO naman, 50 pesos per 1 point. So, ayun. So, mas maganda talaga sa BPI. Okay, so, yun lang naman din masasabi ko. And then, the third one would be yung Citi Simplicity Mastercard. So basically actually wala na ata yung mag-a-apply ka sa online kasi parang tinanggal na nila yun eh. Parang nag-display na lang sila kung anong features ng ganitong klaseng card ng ng mga iba't ibang Citi credit cards. So buti na lang nung bumalik ako sa Pilipinas noon, ayun, nag-apply ako eventually. Mga month of June na rin yun kasi I was killing time that time. Gusto ko talaga kumuha din ng Citibank. Although na wala rin akong purpose doon because ang ko lang naman is for emergency. Kinagandahan kasi dito sa Citi Simplicity is no annual fee for life. No late payment fees, mga ganyan. No overpayment ba yung tawag dun? So, yun. No overpayment fees ba yun? Basta yung mga ganang features. Yun yung maganda rin sa sa Citi Simplicity Mastercard. And then, maganda rin ito kapag, halimbawa, kung ikaw, nadidelay yung sahod, tapos wala ka pang pambayad sa credit card na to, then, definitely, lang naman din. Basta ang importante, bayaran nyo pa rin yung credit card, yung Citi Simplicity Mastercard na credit card niyo. Pero ang disadvantage po nito is yun nga lang,
kapag late kayo nagbayad ng ng credit card bills nyo sa City Simplicity, maapektuhan yung nyo, yung credit score nyo. So, try to avoid that as well. So, try your best to pay your credit card bills on time so that makaroon kayo ng mataas na credit score. Then, definitely wala tayong magiging problema doon. Okay, so yun lang naman din, yun lang din masasabi ko sa City Simplicity Mastercard. And then the fourth one would be the PNB Zelle Mastercard. So yung PNB Zelle Mastercard, it's actually similar to City Simplicity Mastercard na no annual fees, no late payment fees, no overlimit fees, yung mga ganyan. So, ayun. It's actually the same thing with City Simplicity Mastercard. Ganun din kapag wala kayong money to pay your credit card bills, then, ayun, hindi naman silang charge ng mga late payment fees. But, ayun na nga, as what I said earlier na magbayad pa rin on time kasi maapektuhan nyo yung sa credit score ninyo. So, ayun. Yun lang naman din masasabi ko sa sa PNB Zelle Mastercard. Okay, so, and then the fifth one and the last na, hindi pa naman fifth. Yun na nga, pang fifth na nga to. Pero may isa pang credit card na i-recommend ko sa inyo. So, ang fifth credit card na gusto kong i-recommend sa inyo, that will be the Metrobank M3. So basically, no annual fee na siya. I'm not sure kung kung meron din siyang feature ng no over limit fees, no late payment fees, just like the PNB Zelle and the City Simplicity. Pero ayun, yun lang naman yung feature na alam ko sa Metrobank M3. Unfortunately nga, hindi nga ako ma-approve dun sa Metrobank. Hindi ko nga alam kung anong ayaw nila sa akin eh. Unlike sa mga ibang banks na ang dalas ko na-approve. So, yun. So, I'm sorry if nasabi ko yung mga ganyang bagay. Pero, maganda rin naman na i-recommend ko rin sa inyo. So, wala naman din masama kung try nyo i-apply. Tapos kung disapprove man kayo, then maybe there will be the next time. So, ayun. Yun. Maganda rin yung Metrobank M3. And I heard na malaki talaga din sila magbigay ng credit limit din eh. So, ayun. Okay. So, yun lang naman din masasabi ko. And then, the sixth credit card na marirecommend ko sa inyo is Union Bank. It's pwede rin Classic Visa tsaka Gold Visa. Why? Both of them are no annual fee. So, yun yung maganda rin. Unlike nung dati nung hindi pa nila yung Citibank, may mga annual fees pa daw kasi yun eh. So, right now, since wala na yung mag-a-apply doon sa Citibank credit cards, ayun. Doon na nag-start na no annual fee yung yung Bank Classic Visa tsaka Gold Visa. So currently with me, ang hawak ko is yung Bank Classic Visa. And then mataas-taas din yung credit limit na receive ko din doon na mga nasa 40,000 pesos. So ayun, yun yung maganda doon. Ayan. Maganda rin. Actually, nag-enjoy din akong gamitin yung yung sa Union Bank Classic Visa eh. So, nagamit ko na siya nung before akong bumalik dito sa Hawaii. Kasi meron akong biniling bagong appliance. Ayun, tapos habang nandito ako, ipa-fund ko na lang doon sa isang bank account ko, then ayun, babayaran ko yung credit card bill ko with Union Bank. So, ayun. Yun lang naman din masasabi ko. And then, the seventh and the last credit card na marirecommend ko sa inyo is Atome. So, yung Atome credit card, it's actually the first non-bank na na nag-issue sila ng credit card.
So, basically, wala na siyang annual fee. And then, I heard na, ay hindi lang I heard. Nabasa ko rin na 200, na pwedeng ma-approve ka for 200,000 pesos. So, for me, um, nagkaroon ako dati ng ng Atomic Credit Card, pero pinakat ko din siya. Bakit? Kasi, ang baba ng credit limit ang binigay sa akin, which is 4,000 pesos. Kasi aanin ko naman yung 4,000 pesos, parang nanlibre lang ako ng pagkain sa mga kasama ko, tapos 4,000 pesos lang, yun lang. So, anong gagawin ko dun? So, ang ginawa ko na lang is, pinakat ko na siya, tapos pinalitan ko na lang siya doon sa bagong credit card ko ng East West. Although na hindi ko pa na-receive yun, pero mga siguro within next week, ayun. Yun, kung wala namang kayong bad experience with Atomic Card, then good for you. Ang pinakamasakit kasi sa akin nun, laki-laki ng mga credit limit ko sa mga ibang credit cards ko, lalo sa Union Bank tsaka sa RCBC, which is 40,000 pesos. Tapos dito sa Atomic Credit Card ko, 4,000 lang. Aanin ko yung 4,000 na yun. So, ayun, pinakat ko na lang din siya. So, kung sobrang baba lang ng credit limit na na ibibigay nila sa akin, hindi ko na siya papa-activate. So, ayun, pinakat ko na lang din. Then, yun, pinalitan ko na lang siya doon sa East West ko. So, ayun. Pero kung wala kayong bad experience, then good for you. So, ayun. Yun lang naman din ma-share ko sa inyo. Gusto ko sanang dagdagan din yung RCBC din eh. So, sige, bonus na lang yung RCBC. Minsan kasi pwede ka it's either you'll get, I would say na more or less ma-approve ka dun. Kasi minsan pwedeng ma-disapprove ka or pwede rin ma-approve ka. So sa case ko naman, since malalaki naman din nilalagay ko dong mga deposit ko dun sa sa checking account ko tsaka sa business account ko, then they reward me at mga 4,000 tuloy, mga 40,000 pesos. Yun yung credit limit ko within, which is sobrang happy ako doon. Minsan din kasi worth it din siyang gamitin, lalo na kapag I would say kapag may mga airport lounges, ma-enjoy mo din yun kahit basic credit card lang yung yung Flex Visa ko. Hindi siya gold so ayun, maganda rin siyang gamitin. So ayun, usually ang disadvantage yun, may annual fee siya for 1,500 pesos, but for me, I actually don't mind unless if they had promos na pwedeng i-waive ko yung annual fee ko, mga ganyan. So ayun, depende. So ayun, so yun lang naman ma-share ko sa inyo, mga 8 ba na mention ko. So uulitin ko ulit. So BDO, BPI, Citibank, tapos PNB, Metrobank, tapos Union Bank, Atome, tsaka ayun, RCBC. So yun lang naman yung i-recommend ko sa inyo. And then the next one will be, I'll be giving you some advice when you considering to apply for a credit card. Sometimes kasi, when you actually applied, halimbawa, meron kang ganito yun letter A, meron kang certain bank account, and then, kung gusto nyo mag-apply doon, then definitely, you'll mag-apply ka doon, and then, you'll eventually get approved. So, may mga ganong situation. And then, letter B naman is, meron kang certain bank account, pero, kung gusto mong magkaroon ng credit card sa kanila, then, eventually, na-disapprove ka naman. Tapos, letter C naman, wala kang bank account dun sa, dun sa certain bank,
pero na-approve ka naman. So, minsan kasi, case-to-case basis kasi yan eh. So, depende din kasi yan kung gusto ka nilang i-approve o hindi. So, nagigasi yung mga ganong option. So, try nyo lang din mag-apply sa mga iba't ibang bangko. Wala naman din mawawala sa inyo eh. So, ayun, kung approve ka sa ganitong bangko, then good for you. Kung sa ibang sa ibang bangko din, it's either you'll get approved or disapproved. So, ayun, yun lang naman din masasabi ko sa inyo. Yun lang naman, I think you enjoy my video, although sometimes na nahihirapan din ako magsalita din. So, please bear with me na lang. Ayun. Gusto ko lang naman din kayong tulungan eh. So, ayun. So, as you can see, ang tahimik kasi dito, kaya ang sarap kasi gumawa ng vlog dito eh. So, ayan. Yan, wala namang katao-tao din. And then, nakaka-relax din. So, ang time dito right now is 9 p.m. Ayoko pang umuwi kasi nare-relax kasi ako dito eh. So, ayun. Today's Friday and wala naman din akong pasok. Ang pasok ko lang kasi is every Tuesday tsaka Thursday lang eh. So, ayun. And then, ayun, rest day ko muna. Wala man yung mga stress yung mga ganyan. So, ayun. So, yun lang naman din. Thank you guys for watching. And, ayun, yun lang naman din ma-share ko sa inyo. So, thank you for being with me. So, ayun. So please, don't forget to subscribe to my YouTube channel and like this video. Give comments at least positive. Tapos share this video and please click the notification ring bell button for more updates sa aking contents ko, and follow my social media accounts on Instagram, Threads, X, TikTok, and Laika at Ray Renatic. So thank you guys for watching, and I'll see you on my next video, and peace for now.